Mga ka-music, mayroon po tayong makakasama ngayong umaga para tulungan po tayo sa ating talakayan. Nasa ating linya na po ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Ma'am Ruby Bernardo. Magandang umaga po, Ma'am Ruby. Magandang umaga, Miss Darlene, at sa lahat po ng taga-subaybay po ng inyong programa. Ang aming po pinag-uusapan ngayon, Ma'am Ruby, yung isinusulong po ng mga pagbabago sa senior high school curriculum. Ano po ang posisyon ninyo sa nilay pag-simplify sa 5 mula po sa 15 core subjects sa senior high school? Ito po yung effective communication, general science, general mathematics, Philippine history and society, at life and career skills. Ano pong masasabi ninyo dito, Ma'am Ruby? Actually, Miss Darlene, nagbigay po kami ng aming statement at naglabas po kami ng aming press release matapos na magkaroon ng isang congressional hearing tungkol po dito dahil nababahala po kami sa magiging epekto nito. Unang-una, malinaw po yung mga pagbabago na sinasagawa ngayon sa ilalim po nung K-12, lalo na po yan sa senior high school, na talagang bigo yung gobyerno doon sa pangako niya dito sa K-12 na pagbigay ng trabaho at syempre yung kolehiyo doon sa ating mga estudyante. Ang unang-unang concern namin dito, Mr. Lin, ay yung usapin talaga nung yung holistic at comprehensive talaga ng development ng ating mga estudyante kasi yung pagbabawas mismo ng curriculum, may epekto yan in a way na panibagong syempre training na naman dun sa ating mga teachers, panibagong mga pangangailangan halimbawa sa learning materials at syempre nangangailangan niya ng panahon at hindi madalian. Pero ang pinaka nakakabahala dito ay yung usapin talaga nung trabaho rin doon sa ating mga senior high school teachers. Kasi marami doon sa ating mga guro sa senior high school ay yung mga mga dating guro sa kolehiyo na lumipat dito sa senior high school dahil nga doon sa pagbabawas na ng ating mga gen ed subject, yung ating mga general education subject natin sa kolehiyo. Marami dyan mga hindi pa let passer, marami ay kinuha lamang dahil doon sa mga technical vocational subjects natin. So, yan yung ilan doon sa aming mga pangamba kasi nag-conduct po kami ng aming consultation doon sa mga teachers at mukhang marami po yung mawawalan po ng trabaho or ililipat, sinasabi naman ng DepEd nung ni-raise natin ito, ililipat doon sa junior high school pero yung mga necessary requirements doon po kami talaga nangangamba. Lalo na po this year ay na talaga full implementation na nung pagbabago na ito doon sa kalakhan o lahat ng ating mga senior high school dito sa public schools. Ito po bang mga isinusulong na mga pagbabago sa senior high school curriculum? Ano po ba ito? Right move ba ito na gawin, Ma'am Ruby? Gayong kita naman natin, sorry for the word, ma'am, kasi diba sabi nila parang nangungulela tayo sa mga assessment test. Para sa amin, hindi talaga ito yung pinakapangunahing solusyon. Though nakikita talaga natin, kahit dun sa mga bata, teacher, meron talagang congestion pagdating dun sa mga subjects natin sa under dito sa K-12. Pero more than that, kailangan tignan ito ng buo, i-overhaul talaga yung ating curriculum, kasi bago ng bago, adjust yan sa grounds, lalo na po sa bahagi namin bilang mga guro, hindi madali para sa amin. Kaya ang panawagan namin unang-una talaga yung comprehensive assessment. Ano ba ang inabot nung K-12 na ito doon sa ating mga estudyante, kasi kumbaga epekto na itong mga nakikita nating mga data na lumalabas. So halimbawa sa EDCOM 2, yung foundational skills, yung binabanggit na yung grade 12 natin, grabe, from 30% doon sa ating mga grade 3, 0.4% na lang pagdating sa senior high school. Kaya sa tingin namin, this time, tignan ito ng buo at hindi yung papatsi-patsi na pagbabago dun sa ating curriculum mismo. At importante dito, yung pagtingin talaga dun sa kalagayan ng ating sektor. Halimbawa po, yung mga basic na kakulangan. Kasi ang hirap naman po yan talaga sa bahagi namin na inuuna halimbawa yung training namin, yung pagbabago nga sa curriculum while hindi pa naman kumbaga tinutugunan yung mga basic na pangangailangan, wala niniwala kami na kailangan talagang yung ating mga
stage 1, no, yung ating grade 1 to 3, kailangan talaga ay yan yung paghusayan at tutukan ng ating gobyerno kasi dapat walang grade 1 to grade 3 na hindi nakakabasa, pero sadly Yes. meron talagang nakakatungtong ng high school na hindi talaga nakakabasa at nakakaunawa, no? Mm-mm. At ramdam namin yan sa grounds, lalo na po kaming mga guro sa araw-araw. Mm-mm. Ma'am, dito po sa aming talakayan, marami pa rin yung nagsasabi na dapat daw buwagin na yung K-12 program. Kayo naman po, ma'am, diyan po sa inyo pong grupo, ano po ang inyong posisyon dito? Well, nung nagkaroon po talaga ng K-12, sinasabi namin na yung haba o yung number of years sa pag-aaral, hindi naman siya talaga yung pangunahin na kailangan Problema. natin, no? Ang Mm. kailangan natin ay kung ano nga ba yung pangangailangan ng isang bansa, no? Kasi gano'n naman dapat yung papel ng edukasyon, eh, 'di ba? Nagsisilbi siya para dun sa bansa natin, no? Mag-serve into the progress of one nation, no? At siyempre mag-create ng mga mahuhusay ng mga mamamayan, no, ng bansa niya. Mm-mm. Pero sa atin, lagi kasi ang framework natin westernized, no? Mm-mm. Laging ang frame natin ay yung mga curriculum framework mula sa dayuhan. Halimbawa itong K-12 nga, no? Mhm. Maging globally competitive, etc. Hindi naman tayo totally disagree doon, pero more than that, importante kasi talaga na mag-serve ito doon sa pangangailangan natin bilang isang bansa. Halimbawa, agricultural country tayo pero walang track doon sa K-12 tungkol sa Mhm. paano ba tayo makaka-create halimbawa ng mga agriculturist, no? Oo. Na tutugon doon sa ano natin, pangangailangan natin, basic yung makapag-create ng magagandang crops, no? Mm-mm. Tayo yung nagtuturo dati doon sa mga karatig nating bansa sa ASEAN, paano makapag-produce ng mga magagandang bigas, di ba? Mm-mm. Pero ngayon tayo yung nag-aangkat, no? Pero isang bahagi lang 'yon, pero sa amin talaga kailangan ay makita dito yung pagiging scientific, yung pagiging pagtutok doon sa foundational skills, no? Lalo na yung pagbabasa at pag-unawa. Mm-mm. At syempre yung pangangailangan nga po natin bilang isang bansa. Mm-mm. Actually, yun naman yung ginawa ng mga karatig natin na bansa, no? Yes Even po. yung Vietnam, even yung Indonesia, no? Tinignan nila iyon, kaya nagkaroon ng mga pagbabago sa kanila. Mm-mm. Maraming salamat, Ma'am Ruby. Maiba po ako. Sang-ayon po ba kayo sa result sa Based Performance Management System ng DepEd? At ano ba ang karaniwang senaryo o epekto pag hindi po nakapasa ang guro sa performance management na ito? Yan po talaga, ayaw namin yan kasi sa ilalim po ng result-based management system, mukhang kinakamatay na po namin yung matrix system at performance evaluation. Pero hindi po ito tumutugon dun sa kailangan talaga, dun sa connection nito sa learning outcomes ng bata kasi isang dekada na yan. Pero ano ba yung nangyari sa education natin? No? Nakafocus si teacher dun sa pag-perform ng mga indicators, napakaraming mga rekisito, pero yung mismong pangunahing tungkulin niya na magturo kasi sa mga classroom observation, hindi naman yan talaga yung pang-araw-araw na pagtuturong ginagawa namin kasi we need to perform certain indicators and standards. Mm-mm. Kaya kung sa amin, talagang ayaw namin dyan. Kung gusto namin ipabasura na yung ganitong framework na tumitingin lang sa resulta pero hindi doon sa ano ba talaga yung kailangan ni teacher para ma-improve niya yung kanyang pagtuturo. Mm-mm. Maraming salamat, Ma'am Ruby, sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras ngayon. Baka may gusto pa po kayong iparating sa publiko or mensahe po. Sa ating mga nakikinig, sa mga kababayan, no, ngayon yung mga guro natin kailangan talaga ng suporta mula doon sa ating pamahalaan. Well, sinasabi na historic yung ating budget for Department of Education. Gusto natin na tumugon din ito doon sa welfare ng mga teachers natin. Ngayon, hindi pa natatanggap ng buo yung service recognition incentive ng mga teachers. Dapat December 31 pa yan nakuha. Ay nananawagan po kami sa gobyerno dapat ay makuha na yan. At syempre, nagtaas na ng sahod yung ating mga military and uniform personnel. Sila tutungtong na sila sa 45,000 a month. Pero yung mga teachers natin na pag-iwanan, bagamat tataas, pero 50 pesos kada araw lang yung napala namin sa Executive Order 64. Kaya ang panawagan namin ay at least tumungtong naman yung entry level namin sa 50,000. Yun po yung panawagan ng ating mga guro para naman po wala na tayong teacher na pipiliin na lang mga ibang bansa. Maraming salamat po, Ma'am Ruby, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Maraming salamat po at mabuhay din po kayo. Ayan, nakasama po natin ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Ma'am Ruby Bernardo.